Ang focus talaga ng diskusyon kanina more on the Bangsamoro din. Not because Bangsamoro is a special region, but because na-postpone, na-reset kasi ang eleksyon sa Bangsamoro, and therefore gusto naming malaman ano ang implikasyon, epekto ng pagkaka-reset ng Bangsamoro election from May 12 to October 13. At the same time, napunto rin ang inyong lingkod sa ating pong pamunuan ng PNP, yung sa palagay natin ay medyo tumataas na insidente ng karahasan dyan. Mahigit 2 buwan bago ang 2025 midterm elections, nakapagtala na ng 29 na validated election-related incidents ang Philippine National Police at Commission on Elections. Sa pulong na isinagawa sa Campo Crame, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na karamihan sa naturang insidente ay nangyari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 29 na election-related violence na nakala po nila. Kaya lang, doon sa kanilang 29, mukhang hindi pa kasama yung nangyari dyan sa Abra nung isang araw at sa Lumba Kaunayan sa Lanao del Sur. And so sabi natin mukhang nararapat na ito kaagad ay i-amend, baguhin at i-update base sa mga recent na pangyayari. Ayon pa kay Chairman Garcia, bukod sa 29 na validated ERI, mayroon pang nasa 12 hanggang 15 na ibinavalidate ang PNP. Sa kabila ng mga datos na ito, wala pang inirerekomendang lugar ang PNP para isailalim sa COMELEC control. So far wala pa, doon sa diskusyon natin kanina, mukha namang wala pa talaga na malalagay sa COMELEC controlled area. Maliban na lang kung pagdatingan yung mga reports galing doon sa mga lugar na hindi pa nagsasubmit kung meron silang irerekomenda na COMELEC controlled area. Like for example, at ito ay hindi po ito or preempting yung action ng COMELEC o ng PNP. Yan nangyaring pag-ambush sa Pilar Abra. Dati na po namin nilagay ang Pilar under COMELEC control. Ibig sabihin may kasaysayan na po siya ng karahasan dati kung kaya pumasok sa picture ang COMELEC at nalagay siya sa COMELEC control, lalo na noong panahon ng barangay at SK elections. At sana nga yung mga recent na pangyayari dyan ay hindi maging dahilan upang muli ang COMELEC ay mag-intervene at ilagay sa ang isang area under COMELEC control. Dagdag ni Chairman Garcia, nananatili pa naman sa 38 ang bilang ng areas of concern sa ilalim ng red category. Hindi pa sinasabi ng PNP sapagkat may mga ilang areas pa na Regional Joint Security Command Center ang hindi pa nakakapag-submit ng kanilang pinaka-updated na report. For example, we're expecting a 300-page report from the Bangsamoro kung ano talaga ang tunay na kalagayan doon sa Bangsamoro. Kasi yan dadaan kasi yan sa proseso ng pag-approve mula sa municipal, provincial, hanggang sa regional, pinagsasama-sama at pagkatapos tsaka ipo-forward dyan sa National Joint Security Command Center natin. So yan lahat ng yan hinihintay sapagkat kung di ako nagkakamali, mayroong mga 6 pa na rehiyon ang hindi nakakapag-submit. Kung kaya kanina ipinag-utos na kaagad ni General Nartates ang immediate na pagsasubmit nito upang magkaroon ng tunay na assessment ng kalagayan ng ating bansa patungo sa darating na halalan. Bukod sa red category, nauna na rin inilabas ng COMELEC at PNP na nasa 188 ang lugar na nasa ilalim naman ng yellow category. 177 naman ang kabilang sa orange category habang 1,239 naman ang nasa green category. Nasa ilalim ng green category ang isang lugar kung tahimik at walang naitatalang karahasan. Yellow kapag mayroong history ng election-related violence. Orange naman kapag mayroong presensya ng private armed groups at intense political rivalry. At red naman kung kombinasyon ng yellow at orange. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.